Blessed morning po sa ating lahat. Magandang umaga. So nagdaang araw maulan po ang ating panahon. Pero salamat sa Panginoon dahil bagamat binabagyo ang ating buhay ay matatag pa rin naman ang ating pananampalataya. Amen po? So isang karangalan po para sa akin na makapagpahayag ng salita ng Panginoon. And alam niyo po, ang salita ng Panginoon talaga ay so precious, like a treasure. And it is an honor for me na as a jar of clay, brittle and fragile, binigyan po ako ng Panginoon ng karangalan to convey it sa ating lahat. So, dire-diretso na po tayo as I proceed. Let me ask you a question. Maari po ba kayong mag-isip ng isang katanungan na hindi na dapat tinatanong kasi understood na yon? O mga bagay na itatanong pero dapat hindi na siya itinatanong kasi understood na nga siya eh. Yun bang kapag tinanong sa isang tao ay ang una niyang mababanggit sa nagtanong ay, tinatanong pa ba yan? So may maisip po ba tayo na tanong na dapat understood na yon? Like for example, why do we need to eat? Di po ba? Para bang ito yung isang tanong na it is very strange sa isang adult, like 30 years old na siya or 40 years old na siya, tapos magtatanong pa rin, bakit kailangan ng tao na kumain? Nagtatanong siya dahil gusto niyang malaman kung bakit mahalaga iyon. So isipin natin, sa tinagal-tagal ba ng panahon na kumakain siya, hindi pa ba niya personal na nadidiscover kung bakit mahalaga ang pagkain? Diba? Pero kung 3 or 4 years old po ang magtatanong sa atin ng ganoon, why do we need to eat? Hindi na po tayo magugulat sa kanyang tanong na yon. Actually, matutuwa pa nga tayo kasi interesado siyang matuto, bakit nga ba siya na hinihikayat na kumain lalo na ng gulay. It is good when a child begins to ask such question kasi it shows nga na interesado siyang malaman ang kahalagahan ng pagkain. But it is strange for an adult if sa stage niya na iyon ay he still doesn't know why it is important to eat. Tama po ba? Make sense? Now, what if ang tanong ay, why is discipleship necessary? Paano naman ito na ang tinatanong ng isang tao? Bakit kailangan pa nating magpa-disciple? O why does a Christian have to undergo in a discipleship process? Ang katanungan ba na iyon ay isang tanong na masasabi rin natin na, tinatanong pa ba yan? Actually, ang sabi po ng isang article, questions are powerful tools used in attaining knowledge. Asking them is essential. It helps us identify gaps in our understanding and make sure we are on the right track when finding solutions. Asking questions might sound like just a simple thing, but it is still one of the most important skills in life. Whether you are a student, an employee, or a parent, they will always lead you to the information and answers you need to make informed decisions. So okay lang pala talaga na ang isang tao, especially a Christian, ay sincerely magtanong ng why is discipleship necessary? It doesn't matter kasi kung siya ay 12 years old pa lang o 50 or 60 years old na. Ang mahalaga ay gusto niyang matutunan paano ba siya magiging isang matapat na Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Kaya po mga kapatid, ngayong umagang ito, sama-sama po nating tanungin at sagutin ang katanungan na, why do I have to be discipled? Bakit mahalaga na naisin ko na magpadisipulo sa mga leader at minister ng iglesyang
ito. So, yun po yung mga katanungan na bagit natin kanina na sinimulan po nating sagutin last Sunday. No? As we started our theme for this month that is entitled Necessity. Kahalagahan o kaimportantehan. So last Sunday po, as a review, na ibahagi sa atin ang unang 3 kadahilanan kung bakit mahalaga ang disciple. So to summarize na lang, una, to discover who Jesus is. Pangalawa, to grow in the relationship with God and others. At pangatlo, to develop maturity. So ngayon naman pong araw na ito, ipagpapatuloy natin ang pag-aaral sa mga salita ng Panginoon na nagsasabi about the necessity of discipleship according to the Bible, and I will be presenting 3 more reasons. Kaya magsisimula po tayo sa number 4, kasi 3 more reasons po tayo. Let us pray as we begin, and let us entrust this sa pangunguna ng Panginoon. Lord God, we thank you, our Father, for you are so gracious, merciful, loving. You do not want your children to be uninformed. You do not want your children to be unknowledgeable. You want them to learn more and more about your word. And we thank you that every Sunday in our worship, there is presentation, there is a preaching of your word, and we love to hear it, O God. We love to learn from you, O Lord. We thank you for your ministers na nagbabahagi sa amin ng iyong salita. Continually bless them, O Lord God, for they are not excused in the attack of the enemies. Yet we know, Lord God, that anuman po ang mangyari, hindi po mapipigilan ang pagpapahayag ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sapagkat we have the Holy Spirit who is working in our hearts so that kami man po, Panginoon, ay magnais na mag-grow pa. We believe that there are other things, there are more things na matututunan pa kami, Panginoon. At mas matututo pa po kami kung handa po kaming makinig at magpaturo sa iyo. Maraming salamat, O Diyos. To you we entrust this sermon in Jesus' mighty name. Amen. So ang pang-apat po na dahilan why discipleship is necessary is to practice a committed lifestyle. Discipleship is for a committed lifestyle, for us to have a committed lifestyle. Ang pagiging Kristiyano po, as we all can attest to it, is also about commitment. Christians are committed to the Lordship of Jesus Christ. Agree po tayo doon? Christians are committed to the Lordship of Jesus Christ. Yan ang pinaka-commitment natin. Alalahanin po natin na walang sino man ang naging Kristiyano na hindi siya nakapagdesisyon na isuko at i-commit na ang kanyang buhay kay Jesus. Hindi po ba? Kaya tayo ay naging isang Kristiyano dahil napakinggan natin ang gospel at naniwala tayo doon at nang tinanong, gusto mo bang tanggapin si Jesus? Yung sagot natin na oo, yun yung commitment. And let us take note na ang commitment na iyon ay hindi one-time commitment lang. Hindi lang yung sa day na iyon na gusto mo bang sumunod sa aking prayer? Gusto mo bang mag-pray para tanggapin si Jesus? Opo. Hindi lang iyon sa time na iyon na committed ka kay Christ. Kundi iyon ay habang ikaw o siya ay nabubuhay at sumasaklaw din sa pang-araw-araw niyang pamumuhay at gawain. Yun ay panimula lamang ng kanyang commitment, pero the next day and the days after that, he is always committed to that statement, yes, si Jesus Christ na ang Lord ko. Kaya po, Christians, a Christian life must exhibit a committed lifestyle. Dapat nakikita sa buhay ng isang Kristiyano ang isang pamumuhay, lifestyle na nakakumit na sa Panginoong Jesus.
Ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol doon sa Luke chapter 9 verse 23. At sinabi ni Jesus sa kanilang lahat, sa mga taong nakikinig sa Kanya, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So malinaw po dito na ibinibigay ni Jesus ang requirement niya sa sino man na nagnanais na sumunod sa Kanya at maging Kristiyano. Kahit sino po ay pwedeng sumunod sa Panginoong Jesus. Wala po siyang nire-reject. However, there must be clarification. There must be a clear identification kung sino-sino sila. At sino-sino po iyon? Binanggit iyon ng Panginoon dito. So ang isang bahagi po ng requirement ng Panginoong Jesus sa sino man na nagnanais sumunod sa Kanya ay kinakailangan, necessary, importante, na maitakwil niya ang kanyang sarili. That's one requirement na hinahanap at hahanapin ng Panginoong Jesus sa gustong sumunod sa Kanya. At nagsasabi, opo, tinatanggap ko si Jesus. Hindi po ba ay kapag ang isang tao o isang bagay ay atin nang itinakwil, ibig sabihin, hindi na iyon welcome pa sa ating buhay. Di po ba? Kaya nga natin itinatakwil. Halimbawa, kung ang isang anak ay itinakwil na ang kanyang magulang, ibig sabihin, hindi na niya itinuturing na magulang iyon. Mabigat iyong desisyon na iyon. O kaya, kapag ang isang chain smoker o lasinggero ay itinakwil na ang sigarilyo o alak, ibig sabihin, hindi na siya kailanman titikim ng alak o maninigarilyo pa kasi itinakwil na iyon. Hindi po ba? Now, ang pagtatakwil ay total abandonment of something or someone. Now, ang sabi po ng Panginoong Jesus, kung gusto ng sino man na sumunod sa Kanya, ang kailangan muna niyang gawin ay hindi, o ang kailangan muna niyang itatakwil ay hindi ibang bagay, yung kanyang trabaho o kanyang gawain, o ibang tao, kanyang mga kaibigan, mga barkada, hindi yun ang una niyang itatakwil, kundi ang sarili mismo muna niya. Ibig po sabihin, he or she has to abandon himself or herself. Wala na siyang iisipin na ano paman para sa sarili niyang kapakanan. Ang iniisip na lang niya ay kung paano siya makasusunod kay Jesus na may matibay na commitment. So kaya po ang sabi ng Panginoong Jesus, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ito ang kailangan, itakwil ang kanyang sarili. Then, ang isa pang bahagi sa requirement ng Panginoong Jesus sa mga nagnanais na maging Kristiyanong tagasunod niya ay pasanin araw-araw ang kanyang krus. Alam niyo po, nung sinabi po ni Jesus na dapat ay pasanin ng isang tagasunod niya ang kanyang krus, mayroon lamang isang konsepto na maiisip ang mga nakikinig sa Kanya sa time na iyon patungkol sa krus. Pero after that, we know that after the death of the Lord Jesus Christ, yung krus ay nabago ang ibig sabihin. Nagkaroon iyon ng pag-asa, assurance at salvation sa lahat ng nananampalataya kay Jesus. However, sa time ng Panginoong Jesus, hindi iyon ang konsepto ng krus. Sa time ng Panginoong Jesus, nang binabanggit niya na ito na pasanin ng isang tao nang gustong sumunod sa Kanya ang krus, ang maiisip ng nakikinig na iyon ay ang binabanggit ni Jesus is about, ang krus ay a torturous, humiliating, and painful death. Yun lamang, kasi ang krus ay ginagamit noon to declare the authority and power of Roman Empire. Ipepresent yun para makita ng mga kaaway nila, this is how we do the disciplinary action sa aming sinasakupan. So a cross in the time of Jesus conveys a concept
of torturous, humiliating, and painful death. So now, let us connect that at yun din ang isipin natin nang sinasabi ni Jesus ang requirement niya sa mga magiging disciple. If you really want to follow me, ang sabi ng Panginoong Jesus, pasanin mo ang iyong krus. Araw-araw. Then put that concept in your mind. So, ibig sabihin, as people follow Christ, they must be willing to walk daily patungo sa isang torturous, humiliating, and painful death of old self, all personal desire, and selfish personal gratification. No more pride, no more entitlement, self-entitlement, no more about self. Dead na yon. So yes, it is true po na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. We can sincerely sing it out daily with joy and in celebration. But it doesn't mean, let us take note of this mga kapatid, it doesn't mean na ang buhay Kristiyano ay pawang kasiyahan at kaginhawahan lang. Yes, there is full of joy and celebration sa Christian life. But hindi lamang po iyon ang buong buhay ng Kristiyano. Hindi ibig sabihin na wala na iyong commitment sa isang responsible lifestyle. It doesn't mean din na wala iyong painful sacrifices o wala iyong humiliating persecution o wala iyong torturous problems and trials. Nararanasan po ba natin yon? Na kapag may dumarating pagsubok sa atin yon, para ba tayong tinotorture? Napakasakit ng problema at trials. Pwede ba, Lord, wala ng trials and problems? All just singing, celebration, and fellowship, and feasting, and other things, and sports fest, and etc. Pwede bang wala ng trials? Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, if you want to follow me, carry your cross. Keep in mind that a true Christian is someone who is willing to commit his or her life into carrying his or her cross daily. It means ang lahat ng mga choices niya at ang lahat ng mga decision niya, ang mga iyon ay pawang pagsupil sa sarili niyang kagustuhan. It is painful and torturous kasi kinakailangan talaga na isuko ng isang Kristiyano ang kanyang sariling kagustuhan at plano para ipalit doon ang pagsunod sa direksyon na nais ng Panginoon na patunguhan niya. Even though it is difficult and painful. Allow me to give one specific, simple example po sa sinasabi natin na ito. Alam po natin na saan mang iglesia o anumang iglesia ng mga Kristiyano, weekly po ay nagtitipon-tipon ang mga mananampalataya para sa pananalangin. Usually, ang prayer meeting ay ginaganap ng Wednesday. Meron naman nagumagawa ng Friday. Pero usually, Wednesday yon. May 6 p.m. nagsisimula, ang iba 7 p.m., yung iba may 8 p.m. pa nga. At alam din natin, we know it, na kalooban ng Panginoon na ang lahat ng Kristiyano ay dapat na nagsasama-sama sa panalangin. Di po ba? Alam natin yan sa Hebrews, do not forget the gathering of believers. However, there are other important things that a person has to do sa time na yon. We are not saying that those things na ginagawa natin sa time na iyon ay hindi importante. Yes, it is important. Especially kapag may work ka sa time na iyon. And also, yung time na iyon, pwedeng natapat na family time. Or it could be dinner time. Gusto nyo sama-samang kumakain. Or it could be even a time for your personal rest and relaxation. Dahil karamihan ay kagagaling lang sa trabaho o sa school sa time na iyon at gusto nila na makapagpahinga na lang. Ngunit, ang sabi po ng Panginoon, pasanin mo ang iyong krus araw-araw.
make a painful sacrifice and commitment upang supilin ang hinahanap ng sariling katawan and still gladly attend the prayer meeting dahil iyon ang kalooban ng Panginoon. Iyon po ay isang example lang. Let us remember, mga kapatid, na ang hinahanap ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay pagsupil sa sarili sa lahat ng sitwasyon at sa araw-araw. And that is the deep reason why the discipleship of every Christian is necessary. Kailangan po natin na mapag-aralan, matutunan at makasanayan kung paano ba natin maisasagawa ang isang lifestyle na nakakumit sa Panginoong Jesus with less and less sa painful and torturous commitment and into more and more sa joyful and inspired obedience sa kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpasok sa pagdidisipulo. Of course, sa umpisa po, as we enter discipleship process, there will be failures. There will be time na kalimutan ko prayer meeting pala. O there will be time, naku, kailangan ko talagang piliin itong trabaho ko. Ang boss ko galit na sa akin. Kailangan kong gawin itong project na ito. Kaya hindi naka-attend ng fellowship, hindi naka-attend ng Sunday service. But it doesn't mean that it's okay. For you, it's torturous. It's painful na hindi mo nagawa iyon. And you are hoping, and you are praying, and you are asking God, Lord, please help me next time. Ma-commit ko na yung time ko na yon. That is daily carrying of cross. Accepting in humility, I have failed. I need to learn more and more. That is why you seek your brothers and sisters. Whenever you gather, you pour out your sadness to them. You pour out your grief to them. Mga kapatid, please help me pray. I'm struggling in this area. I'm struggling, mas nagpo-focus na ako sa aking trabaho. I'm struggling, mas nagpo-focus na ako sa aking pamilya. Nawawala na ang aking personal devotion. Nawawala na ang aking prayer. Be humble and meek to admit that to your brothers and sisters, dahil pare-pareho po tayo naman na ganoon. And that, ang sabi nga po ni Pablo, sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. A Christian cannot confidently tell that to a fellow Christian if he or she is not totally committed sa isang lifestyle na karapat-dapat matularan ng ibang mananampalataya. Napakasarap, hindi po ba, na confidently ay maidideclare natin sa ating buhay, more of Christ and less of me. Kaya po, sa pagsasagawa natin ng intentional na pagdidisipulo, gawin po natin itong daily goal sa ating pamumuhay. Ang sinabi ni John, He must increase, but I must decrease. That's our goal in our discipleship. Pawala na ng pawala ang patungkol sa aking sarili at napapalitan iyon ng about the Lord Jesus Christ. So yun po yung unang reason, pang-apat na reason, una sa araw na ito, pang-lima. Discipleship is necessary also for transformation to take place in one's life. It is needed for a transformed life. Kahit man po ang isang Kristiyano ay bago pa lang o matagal nang mananampalataya ni Kristo, hindi po ba kailangan na may mangyari sa kanya sa araw-araw na isang transformation? Hindi po ba? Dapat nagtatransform siya every day. That transformation takes place sa isang buhay na lumalakad sa araw-araw na may gabay ng banal na Espiritu. Dahil po, ang banal na Espiritu ang siyang nagsasagawa ng transformation sa isang mananampalataya inside out. Napapansin po ba natin yon kung saan talaga tayo weak? Doon tayo palagi nag-i-struggle. Hindi po ba? Kasi unless talaga na ma-destroy iyon, mawala iyon sa ating, yung bang kalakaran ng ating pangangatawan, ng ating buhay,
talagang it has to be dealt by the Holy Spirit. I-deal tayo palagi doon until mag-mature tayo at ma-overcome na natin yun at parang baliwala na sa atin one day. So, yun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 12, verse 2. Ang sabi po dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sa passage po na ito, may dalawang direction na ipinapakita si Pablo na maaring mapatunguhan ng isang tao, generally ng isang tao. Ang unang direction po ay pagsang-ayon sa takbo ng mundong ito. Sa madaling salita, kung ano ang pamumuhay at kalakaran ng mundo, iyon yung direksyon na napapatunguhan niya. Yun yung nakakasanayan niya. Then, ang isa pang direction na sinasabi dito ni Pablo ay ang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Para po sa isang mananampalataya ni Kristo, ang sabi ni Pablo, hindi dapat napupunta o natutungo, napapatungo o tumutungo ang isang Kristiyano sa direksyon na nakikisang-ayon na siya sa kung ano ang kalakaran ng mundo. Dapat binabantayan niya iyon. Dapat ang direksyon ng kanyang buhay ay patungo sa pagkaunawa ng mas malalim at malawak pa kung ano ba ang kalooban ng Diyos. That's his goal. Yun ang kanyang hinahanap every Sunday that he attends fellowship, every events or activities na mayroong ina-announce sa atin, yun ang gusto niyang hanapin. Ano ba ang kalooban ng Panginoon at paano ko mauunawain iyon? Iyon po kasi ang makakatulong sa isang Kristiyano upang malaya niyang maisagawa kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Let us remember, mga kapatid, as we are designed by God, we need to study it. We need it to hear. Kailangan natin yung mapakinggan bago po natin matutunan at malaman iyon. Hindi po talaga natin malalaman bigla paggising natin sa umaga ay alam na natin ang kalooban ng Diyos. Iyon po ay napag-aaralan, natututunan in your daily experience, in your effort, in your study, and other things na nangyayari sa atin at ginagawa natin. Ngayon, sinabi rin po dito kung paano mangyayari yon. At ang sabi po sa talata, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Ibig sabihin, it is by renewing your mind that changes your mindset in life and perception of it. Doon talaga tayo mas magkakaroon ng commitment at ng transformation sa ating buhay. Let us take note po, mga kapatid, that a Christian life must exemplify how a transformed life looks like. Na ipapakita po natin paano ba nangyayari ang transformation. Kung mayroong isang hindi mananampalataya ang magtanong sa atin, paano ba nangyayari yung transformation na sinasabi sa Bible? We can explain it to them using the Bible, and we can back up the Bible or make it more practical by also stating some examples from your life na nangyari from last year or 2 years ago. Ano na ang nangyaring transformation sa atin nung tayo ay nag-commit ng ating buhay sa Panginoon. So it is very possible po na maipakita ng isang Kristiyano ang transformed life na sinasabi natin dahil iyon po ang ginagawa ng Panginoong Diyos, ng Holy Spirit sa ating buhay. Daily, He is transforming us. Now let me give you example po. Tingnan muli natin ang example sa buhay ni Simon na salamangkero, Simon the sorcerer, na mababasa po natin sa Acts chapter 8, 9 to 24. If you want to know the context, pwede natin simulan sa verse 4.
Pero yung kwento ni Simon the Sorceress, nag-start sa verse 9. So sa passage po na ito, hindi ko na po babasahin lahat, pero tingnan na lang po natin ang passage or you can check it sa inyong Bible. Babasa po natin kung anong uri ng pamumuhay mayroon si Simon. So in Acts verse 9, siya po ay nagmamagic. At marami siyang napapahanga sa kanyang ginagawa at ipinagmamalaki rin niya iyon. So we do not know what kind of magic is that or was that. Yun ba ay katulad ng magic natin ngayon or whatsoever. So proud siya doon at maraming napapahanga siya sa kanyang pagmamagic. At most probably, kumikita siya ng pera dahil doon. Dumating ang araw na may isang tagasunod ni Jesus na nagpunta sa Samaria. Mabasa natin sa verse 4 yun and so on. Kung nasaan si Simon upang mangaral ng mabuting balita ni Jesus. Yun po ay si Felipe. Now in verses 12 and 13, sa pangangaral po ni Felipe, marami ang naniwala sa kanya at nagpabautismo. Pinapangaral niya ang gospel ng Panginoong Jesus. At isa na roon po si Simon, itong nagmamagic. Si Simon po ay napahanga sa mga himalang ginagawa ni Felipe, na habang siya ay nangangaral, si Felipe ay nangangaral, naggagawa din siya ng miracle. So probably parang almost the same sila. Almost the same kung titingnan in the surface. Ang ginagawa ni Simon at ang ginagawa ni Felipe. But we know that ang ginagawa ni Felipe is in the power of God through the Holy Spirit. So ngayon, napahanga nga, na-believe si Simon dun sa nakikita niyang ginagawa ni Felipe. In verses 14 to 17, nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pinapunta nila si Peter and John upang maipag-pray yung mga tao doon at matanggap nila ang Holy Spirit. Kasi ang explanation ni Luke dyan na author ng Acts ay kasi ang alam lang nila ay ang natanggap lang nila ay yung baptism na according kay Jesus. Pero yung baptism of the Holy Spirit hindi pa nangyayari sa kanila. Nakita. So yung pagpatong ng kamay nila Peter and John sa mga mananampalataya doon, dumating ang Holy Spirit sa kanila o nag-manifest ang Holy Spirit sa kanila. Nakita ni Simon yung nangyari na iyon. So, ang ginawa ni Simon, inoferan niya si Peter and John ng pera upang bayaran sila, probably yung pera na yun ay kinikita niya sa pagmamagic, para turuan nila Peter and John siya kung paano gagawin niyon. Nakita niyang ginawa niya na iyon. Sadly, sa ginawa na iyon ni Simon, makikita roon kung anong direction pa rin ang pinapatunguhan ni Simon, bagamat sinabi niya na sumasampalataya na siya kay Jesus at nagpabautismo pa nga siya. Malinaw at direct ang rebuke sa kanya ni Pedro. Ang sabi ni Pedro sa verse 20, "May your money perish with you because you thought you could buy the gift of God with money. You have no part or share in this ministry because your heart is not right before God." Sa sinabi po ni Pedro na ito, malinaw na makikita na hindi pa talaga nagaganap kay Simon ang renewing of his mind, kaya hindi pa rin niya nalalaman ang kalooban ng Panginoon doon sa laying hands to receive the Holy Spirit. Inakala niya na mabibili pa rin ng pera ang kaloob ng Diyos. That was still his mindset. Then, ano ang payo po ni Pedro sa kanya in verse 22? "Repent of this wickedness and pray to the Lord in the hope that He may forgive you for having such a thought in your heart. For I see that you are full of bitterness and captive to sin." Pinayuhan siya ni Pedro kung ano talaga ang kinakailangan niya. Ano po iyon? Genuine transformation. Repentance. Ating pong tandaan, mga kapatid,
na ang tunay na transformation ay magaganap lamang if a person is willing to repent from his or her sin and have a renewing of his or her mind. If there is willingness to repent, doon magsisimula na makita at maunawaan niya kung ano ba ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kung walang repentance, there will always be a struggle in that area. And that is the kind of transformation na hinahanap ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. That is why, mga kapatid, we need to be discipled. Mahalaga na mahayaan natin na mag-undergo tayo sa discipleship process ng ating iglesia upang magkatulong-tulong tayo sa ating genuine transformation habang sama-sama nating pinag-aaralan ang salita ng Panginoon in a deeper and more personal way. Huwag na po tayong magtakipan ba? O wala na sana sa isang iglesia na nagtatakipan. Yun bang, we know mali yung ginagawa na yun, poprotektahan pa natin. Let us be like Peter, willing to rebuke or correct the person because we know that person, that brother or sister needs transformation. I myself need also transformation. We both need transformation. And if I will let him or her continue without transformation, me myself will also struggle because he is a brother of mine. Kasama ko siya sa iglesia, and I know in some ways maapektuhan din ang iglesia if that sinful things will continue sa buhay niya. Hindi po ba? So, ang paalala po ni Pablo sa mga mananampalataya, do not be fooled. Bad companions ruin good character. Ang salita po ng Panginoon ang nagsasabi na spending time with bad people can make those who want to live good become bad. So sa halip na spending time with them, meron naman na po tayong iglesia, meron naman na po tayong ABCC family. So instead of choosing to spend much of our time with people who do not have a plan or goal to get closer to Christ, let us surround ourselves with like-minded people who desire and are aiming for a transformed life in Christ. But that doesn't mean we do not want them, yung people, our friends na unbelievers. We want to be with them pa rin because they also need transformation. Kailangan pa rin nila ang Panginoong Jesus. So I will all stay a true friend to them to win them kay Kristo. So iyon po, ang isa pang malalim na dahilan kung bakit kailangan natin ang discipleship. Panghuli po. Panghuli po at pang-anim. Discipleship is necessary to learn proper theology and sound doctrine. Medyo magpa-pass forward ako kasi baka ma-overtime ako. Anyway, let us have an example sa buhay po ni Apollos so we can expound this point. Sinasabi natin that necessary ang discipleship para matuto tayo ng proper theology and sound doctrines. Later na po yung explanation what is theology and doctrines. Anyway, it's about yung alam natin o yung pinaniniwalaan natin. We can find it sa Acts chapter 18. Sinasabi ko po sa example sa buhay ni Apollos. In Acts chapter 18, verses 24 to 28. Basahin pa rin natin ito dahil salita po ng Panginoon. Dumating sa Efeso ang isang Hudyong nagngangalang Apollos. Siya ay taga-Alejandria, mahusay magtalumpati at maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo ng wasto tungkol kay Jesus. Ngunit hanggang sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Siya'y buong tapang na nagsasalita sa sinagoga ng mga Hudyo. Nang marinig ng mga mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos, siya'y isinama nila sa kanilang bahay at dooy pinaliwanagan ng mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos. So dito po sa passage, nagbigay ng brief introduction ang author ng Acts
patungkol kay Apollos. Sino ba siya? Ang sabi dito, siya ay taga-Alejandria. Kailangan iyon ni Luke na mabanggit kasi ang Alexandria po ay isang city sa Egypt kung nasaan naroroon ang Great Library of Alexandria. Yun po ang one of the largest and most significant libraries of the ancient world. May nakita pa nga ako na post sa Facebook one time na ang mga libro noon ay naka-chain, nakatali. Kasi very important, precious ang book noon. Now, kaya po, because of that, kilala ang city of Alexandria as an intellectual center in Egypt. So, ibig sabihin, in-establish dito ni Luke how intellectual itong si Apollos. Kaya nga po, hindi nakapagtataka na si Apollos ay i-describe ng author bilang competent sa kanyang paggamit ng OT scriptures in public preaching and debate. Dahil talagang alam na alam niya yung libro na iyon, yung OT Scriptures. And since siya ay naturuan tungkol sa way of the Lord, binanggit naman din dyan, there is no doubt na ang kanyang kasigasigan sa pangangaral at pagtuturo tungkol kay Jesus ay dahil sa pagkilos sa kanya ng banal na Espiritu. Ganun pa man, sa kabila ng kanyang katalinuhan at kasigasigan sa pangangaral, may isang kulang pa kay Apollos. Binanggit iyon ng author sa verse 25. Ang sabi doon, ngunit hanggang sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. So ibig sabihin po, hindi pa natututunan ni Apollos ang tungkol sa bautismo na itinuro at iniutos ni Jesus na gawin ng kanyang mga alagad. Ibig sabihin, when teaching about baptism, ang malawak na inaituturo pa lang ni Apollos ay yung natutunan niya tungkol sa pagpabautismo ni John the Baptist. Pero yung ano yung konsepto ng baptism na itinuturo naman ni Jesus, hindi pa doon umabot yung kaalaman ni Apollos. Kaya po sa madaling salita, bagamat eloquent, ang pagtuturo ni Apollos, may kakulangan pa rin in some ways ang kanyang knowledge about the Christian gospel. It is accurate, yet inadequate. Although nagtuturo siya ng wasto tungkol kay Jesus, iyon ay may kakulangan pa rin dahil hanggang sa kung ano lamang ang natutunan at narinig niya sa libro at naranasan niya about the life and teachings of Jesus, yun lang mga natuturo niya. Also, posibleng hindi pa rin niya nalalaman at natututunan ang patungkol sa death and resurrection ni Christ dahil baka wala pang nasusulat about it o maging sa outpouring ng Holy Spirit sa Pentecost. Ngayon, napansin po iyon ng mag-asawang sina Priscilla at Aquila nang mapakinggan nila minsan ang pangangaral ni Apollos. After nilang marinig ang preaching ni Apollos, naisip ng mag-asawa, we have to disciple that guy. At yun po yung ginawa nila. Ang sabi sa talata 26 ng ating passage, nang marinig ng mag-asawang Aquila at Priscilla ang pagpapaliwanag ni Apollos, siya'y isinama nila sa kanilang bahay at dooy pinaliwanagan ng mas mabuti tungkol sa daan ng Diyos. At yun po ang nagpapakita kung bakit mahalaga sa bawat mananampalataya na ma-disciple. Kahit gaano nakarami ang ating nalalaman, kahit gaano na tayo kahusay sa pagtuturo, kailangan pa rin ng isang Kristiyano ang tulad ni Aquila at Priscilla na magtuturo sa kanya tungkol sa Biblia ng mas malawak at malalim pa. Apollos was so good follower of the Lord Jesus Christ. Kasi doon ay in humility, pagamat so knowledgeable and intellectual na si Apollos, hinayaan pa rin niya si Aquila at Priscilla na paliwanagan siya. Imagine ang sitwasyon nila noon. Apollos, come. We need to talk. We will explain something. Umupo si Apollos, umupo sa harapan si Aquila at Priscilla at pinaliwanagan siya. Okay, ganito ang baptismo ni Jesus Christ, ganito ang nangyari sa Pentecost. Ano kaya ang nangyayari ka Apollos noon? Ika lang, matalino na ako, bakit tinuturoan niyo pa ako? Oh,
Mataimtim siyang nakikinig sa kanila. Okay. Okay. That is what should be happening in a discipleship group. Everyone is intensely listening to somebody talking, lalo na kung someone na iyon ay may malinaw na ipapaliwanag o ipinapaliwanag sa salita ng Panginoon. Let us take note, mga kapatid, that Christians are people of the book. We are people of the book. Ano po ang ibig sabihin doon? Na ang ating pananampalataya, ang ating pamumuhay ay pawang nakabatay sa kung ano ang nasusulat at itinuturo ng supremo nating libro na tinatawag na Biblia. Ang sabi nga po ni Pablo sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang saan? Sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Ang sabi po sa talatang ito, ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, it is God-breathed, which also means it is God's very words to us. Pinapaalalahanan tayo noon kung ano ang kinakailangan nating malaman at matutunan upang makapamuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Mababasa at mapag-aaralan natin ang mga iyon sa Biblia. Kaya po, in a discipleship, let us expect na hindi lang iyon all about inspiring messages or teachings. Meron din po iyong pagsaway sa kamalian. Meron din iyong pagtutuwid sa likong gawain. Meron din iyong pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. At meron din yung pag-reveal sa kung ano ba ang totoo. Ang turo pa nga po ng Panginoong Hesus sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin po, ang tunay na pinagmumulan ng buhay ay hindi lang sa pagkain o anumang material na bagay sa mundong ito, kundi ang malaman at makilala kung ano ba ang salita ng Diyos na nagpapakita rin kung sino ang Diyos at kung ano ang kalooban niya. Kaya po mga kapatid, hayaan natin na gawin natin ang pagbabasa, pag-aaral at pagmumuni-muni sa Biblia sa araw-araw na para bang iyon ay pagkain na hindi natin kakayanin at hahanap-hanapin kung ating mai-skip ang pagbabasa kahit isang beses lang. And with that, let me encourage you one more time mga kapatid, for the last time sa day na ito, sa sermon na ito, sama-sama po nating pagmuni-munihan at pag-aralan ang Biblia in our personal and group discipleship process. Dahil sinasabi rin ng salita ng Panginoon, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at paglilinlang dahil merong red flag na tayo. Wait, hindi iyan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi iyan ang napag-aralan namin sa Bible. Wait lang, parang mali o may twist dyan. Ang sabi nga po, the best way to guard ourselves against false teachings and misbeliefs, false principles, is to know the truth. Na matatagpuan lamang natin sa salita ng Panginoon. At yun po ang isa pang essential reason why every believer of Christ must undergo discipleship. It is necessary in learning proper theology and sound doctrine that will deeply establish a Christian's faith in the Lord Jesus Christ. Amen? I know that we are desiring to go deeper and deeper pa. We want to know more about God pa. Discipleship is God's way na ibinigay sa atin. So dito muna po nagtatapos ang pag-aaral natin tungkol sa kahalagahan ng pagdidisipulo sa ating iglesia. Dito muna kasi meron pa pong 3 more and another 3 more sa buong buwan na ito. Again, as a review, discipleship is necessary because it is needed
to practice a committed lifestyle. It is necessary for transformation to take place in one's life, and it is essential in learning proper theology and sound doctrine. Hinihikayat tayo ng salita ng Diyos na patuloy nating pagsumikapan at paglaanan ng mahalagang panahon ang ating discipleship process. It is necessary sa ating mga mananampalataya kay Kristo. God bless us all. Salamat po sa Panginoon sa privilege. Purihin natin siya.